Hello guys! So, ang topic natin for today, mga sanhi or mga posibleng dahilan kung bakit nangangati ang iyong puwerta or ang iyong ari. So, ito ay para sa mga kababaihan. Kung nakaka-relate ka sa ating pag-uusapan, panoorin ang video na ito. So, without further ado, ating alamin ang mga dahilan kung bakit nangangati ang iyong pichi-pichi. Number 1/2. Ito yung pangangati na kakaiba ang pakiramdam. Feeling ito, sobrang makati talaga. Sobrang makati sa pakiramdam ito. So ito yung pakiramdam na gustong-gusto mo. Gustong-gusto mong ipakamot sa ibang tao. Alam nyo ba ang ibig kong tukuyin? Yun yung pangangati na gusto mo ng kantunan. O, di ba? Maraming nakaka-relate dyan. So, yung pangangati na ito ay normal na normal. Oh, ito ay hindi kailangang resetahan ng gamot or magpakonsulta sa doktor. Hindi mo na kailangan ng doktor dito. So, ang tanging kailangan mo ay ang kakamot sa pangangati na yan. At ang gamot niyan ay, alam mo na, di ba? Yung malinamnam, yung magpapaligaya, yung magtatanggal ng kati na yan. At yan ay makukuha mo sa SEX. So, di ba? Yan ang pinaka-the best na gamot sa pangangati na yan. So, ayan po ang number 1/2. Number 1, ito yung irritation, iritasyon. Itong nararanasan yung irritation ay nangyayari kapag madalas kang nagpapawax or nag-aahit ng inyong masukal na buhok dyan sa baba. At ito rin yung mga paggamit mo ng mga products na ginagamit mo dyan sa parte ng katawan mo na yan. Kadalasan, yan talaga ang sanhi ng mga pangangati dahil sa irritation. Yung mga nandyan kasi sa katawan natin na yan, ay talagang may mga purpose yan kung bakit may mga buhok dyan, kung bakit yung mga natural na environment ng puwerta mo, tapos kung ano-ano ang nilalagay mo, yan ang nagkukos ng irritation. Kaya siya nangangati. So yan po ang number 1. Number 2, ito yung UTI or urinary tract infection. So, ito yung nagkakaroon ng bacterial infection sa puwerta mo. Kadalasan, ito ay nangyayari dahil sa mga kung anong ginagamit mo or minsan yung kasuotan mo na sobrang mahigpit or minsan yung personal hygiene mo ay napapabayaan mo at yung hindi ka hydrated or hindi ka nainom ng tubig. Maraming causes ang UTI. Yung mga bakterya na yan, pumapasok yan sa daanan ng ihi mo, kaya nagkakaroon siya ng infection doon. So, isang sign yan, yung sobrang pangangati. At yung masakit, mahapdi ang pag-ihi. Yan ang mga simptomas ng UTI. So, kung nangangati yung puwerta mo, maaring yan ay isang cause ng UTI. So, kung nararanasan mo yan, may mga over-the-counters naman na pwede mong bilhin or gamitin. Pero best pa rin na bisitahin mo yung doktor mo. So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung pubic lice or kuto. Sobrang kati talaga ang may experience mo dyan. Kasi talagang mahirap pigilan yung kati na yan eh. Kating-kati talaga yan. So, ang cause nito ay minsan yung maruming higaan. Yung loob ng bahay nyo, may mga kuto na dyan. Kaya napupunta yan sa part ng area na yan dahil sa inuupuan mo, yung hinihigaan mo, at yung sinusuot mo rin na underwear. Minsan nandyan sila. Kaya napupunta sa iyong area or yung puwerta mo. Kaya minsan talaga mahalaga yung kalinisan. Hindi lang sa katawan mo, kundi sa paligid mo, sa loob ng bahay nyo. May mga nabibili na para sa mga ganyan, pubic lice. So, yan po ang number 3. Number 4, ito yung yeast infection. So, ito yung infection na ang sanhi ay ang fungi na candida. Ito, ang
nararanasan nyo dito ay sobrang kati din. Napakakati talaga yung puwerta nyo dito. Yan ang mararanasan nyo or ma-experience nyo. At ito pa ang mga symptoms. Yung may mga discharge. Yellow discharge kayo na medyo may amoy syempre, di ba? Yellow, minsan talagang malapot-lapot na discharge. Tapos sobrang kati. Yan. Yeast infection po yan. So kung nararanasan nyo yan, magpa-check up na sa inyong doktor, sa OB nyo, para mabigyan kayo ng tamang gamutan. So ayan po ang number 4, yeast infection. Number 5, ito yung STD or STDs. So sa mga STD na yan, yung pinaka-cause na sakit na yan ay yung genital warts. Sa Tagalog ay yung may mga kulugo. At yan po ay sobrang makati. Mapapansin nyo talaga yan sa area ng iyong puwerta kapag may tumutubo dyan na warts or kulugo. At ang cause niyan ay yung HPV virus. Ito kasing virus na ito, binabago rin niya yung pH level dyan sa puwerta mo. Kaya nakakaramdam ka ng sobra-sobrang pangangati. Aside from genital warts, andyan din yung ibang uri ng STDs na maaring magkakaroon ka ng pangangati sa iyong puwerta. Andyan yung chlamydia, andyan yung herpes, andyan yung gonorrhea, andyan yung trichomoniasis, at marami pa. So kapag may mga pangangati ka na hindi mawala-wala, magpa-check up ka na po sa inyong doktor. So ayan po ang number 5. Number 6, so ito yung contact dermatitis. Yung naiirita yung part na yan dahil sa contact, kaya nga contact yan eh. So may sumasagi dyan or may inilagay ka dyan, nag-i-irritate sa puwerta mo. Maaring ginagamitan mo ng yung mga products na nilalagay mo dyan, kaya nagkakaroon ng irritation. At minsan, mismo kapag ikaw ay nakikipagtalik, nagkakaroon ng contact yan o nai-irritate ulit yung surroundings niyan. Maaring dahil hindi ka masyadong lubricated or mabilisan or sobrang vigorous yung action na ginagawa nyo, kaya nagkakaroon ng irritation sa paligid ng inyong puwerta. Kaya nga siya naging contact dermatitis. Kaya nagkakaroon dyan ng parang mga namumula, na makati, na rashes, ganyan po ang contact dermatitis. At minsan, sanhi rin dahil sa napkin na ginagamit nyo. Tsaka minsan yung gamit nyong sobrang masikip na pantalon. Kaya yon nagiging sanhin ng pangangati. So ayan po ang number 6. Number 7, ito yung mga eczema or psoriasis. Kapag nakita nyo yung itsura ng sakit ng balat na yan, nagkakaroon ng pamumula dyan sa paligid ng puwerta na yan. Madalas yung mga ganitong skin disease, caused by allergy yan, nati-trigger ng mga allergy yan. Minsan ito ay isang autoimmune disease na sa katawan mo na yan. Kaya minsan ito ay mahirap gamutin. Kumbaga parang nakokontrol mo na lang siya, pero bumabalik ulit, nawawala at bumabalik. So nakadepende yan sa fitness ng katawan mo. Kapag mababa ang fitness level mo, medyo sakitin ka, yan, dinadapuan ka ng mga ganyang pangangati, psoriasis, tsaka eczema. Pero may mga paraan naman para ma-alleviate yung mga pangangati. So, the best pa rin na kumonsulta sa inyong expert, yung doktor mo. So, yan po ang number 7. 2,000 years later. So far, yan ang mga main causes of itchiness or yung pangangati ng puwerta ng babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.